Tony Mitchell muling magbabalik sa Magnolia. Sa mga hindi nakakakilala sa manlalarong ito, ay isa rin itong former NBA player na huling naglaro sa PBA noong 2019 para sa NLEX at nakapaglaro na rin ito para sa Magnolia, na star pa nga ata ang pangalan noon. Well, ayon nga sa mga balita, ay isa muli itong si Tony Mitchell sa mga imports na kinokonsidera ng Magnolia, at bagamat hindi pa yan siguradong sigurado, dahil bukod sa kanya ay may mga imports pa rin naman silang tinitingnan at ini-scout. Gayunpaman, isa nga si Tony Mitchell sa mga imports to watch nila bilang kanilang sunod na restback by season 48, isang all-around bruiser import, na malakas sa opensa, at depensa, at lalo na sa pagkuha ng mga rebounds. Halimaw ding maglaro itong si Tony Mitchell, very athletic at talagang dunker, kaya naman bukod sa siguradong big contribution na kanyang maidadagdag para sa Magnolia, ay siguradong dagdag showtime din yung kanyang mga highlight reel dunks. Samantala, patuloy nga ang mga scouting na ginagawa ng Magnolia. Kahit na mayroon na naman na silang import, nais kasi ng Magnolia na maging handa, lalo na kung sakasakali na wag naman sana, ay biglang ma-injured ang kanilang import, o kaya naman, hindi nila magustuhan ang inilalaro nito para sa kanilang koponan, dahil kung sakali nga na mangyayari yun, ay doon papasok ang kanilang backup plan for their backup import. Nais kasi ng Magnolia na talagang paghandaan ng season 48, lalo na at ilang seasons at conferences na rin silang nabibigo para sa kanilang plano at pangarap na makuhang muli ang kampyonato. At naniniwala nga sila na ang pagkakaroon ng fit import para sa kanilang team, ay siguradong magdadala ng more competence sa kanilang overall roster at rotation. Troy Rosario sa Barangay Ginebra. Matapos mab-igo noong nakaraang Governor's Cup, sa kamay ng TNT Tropang Giga, ang Barangay Ginebra, ay kaya naman para sa Ginebra, ay mas desidido rin sila na higit pang mas mapalakas at mas mapalalim ang kanilang overall roster at rotation, at kaya nga may mga players to watch sila na nais nilang makuha na bukod sa maging parte ng future ng kanilang koponan, ay siguradong magiging malaking asset din ng kanilang team to claim once again the championship. Samantala, sa ngayon, ang isang wingman na nasa interes at radar ngayon ng Barangay Ginebra, ay walang iba, kung hindi si Troy Rosario ng Blackwater Bossing, at siguro naman, ay hindi na yun questionable kung bakit. Una sa lahat, veterano na sa veterano ang manlalarong ito, mapa-PBA man o even sa mga international tournaments para sa Gilas Pilipinas, may laro inside the paint, may tira sa mid-range, maasahan sa pagpukol ng mga tres beyond the arc, masipag, hustle player. Mataas tumalon, matangkad, kaya naman nakakatulong yan, na bukod sa kanyang pagiging maasahang offensive player, ay siya ay isa ring decent at reliable defender at shot blocker. Suma total, yan nga ang ilan lamang sa mga katangian na meron si Troy Rosario, kung bakit ganoon na lamang kainteresado sa kanya ang Barangay Ginebra. Naniniwala nga ang Gin Kings, na magiging big asset nila ang tulad ni Troy Rosario, oras na kanilang tuluyan na makuha ang serbisyo ng nasabing manlalaro sa kanilang koponan. Karagdagang lakas at lalim sa kanilang pangkabuuang roster at rotation, dagdag veteranism sa kanilang team, at higit sa lahat, ay yung karagdagang height advantage sa tulad na 6'6" o 6'7" na height na meron si Troy Rosario. At dyan na nagtatapos ang ating mga usapang basketball para sa araw na ito. Kaya naman siguraduhin na nakalike na ikaw at nakasubscribe at mag-hit na rin ng bell button, para updated kayo palagi sa ating mga usapang basketball. Maraming salamat po.